Pilipinong ninakawan. Nagsimula ang September 21 protest ng payapa hanggang sa nagkagulo na. September 21, 1972, ang araw kung kailan idineklara ang martial law. Since then, taon-taon na ang protesta. Pero ang September 21 ngayong 2025 ay naiiba. Dahil sa flood control scandal at harapang nakawan sa gobyerno, tumindi ang galit ng mga Pilipino. Mas marami ang lumabas upang makipagkaisa sa protesta. Dinig na dinig yan sa mga kalsada ngayong araw. Hindi lang busina sa kalye, pati mga bikers lumabas na din sa kalsada. Pati mga members ng LGBT matapang na binuwag ang nakaharang na barikada. Pati mga drag artists nakiisa na din. Ang protesta ngayong araw ay nationwide. Sa NCR may 3 major protests. Andyan yung sa Luneta na tinawag na Baha sa Luneta. Libo-libong mga protesters ang sumama. Nung unang mga oras ng protesta, kalmado pa ang crowd. Hanggang sa tuluyan ng na-break ng mga protesters ang barikada ng mga Coast Guard. Sa protestang ito, ipinakita din ng mga protesters ang kanilang galit through wit. Naging creative din ng iba sa paggawa ng prop sa rally. Hindi lang ordinaryong citizens ang nakiisa sa rally, pati mga celebrities din. Makikita sa Luneta si Maris Racal na pinapangunahan pa ang chant. Serbisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Huwag gawing negosyo! Spotted din sina Vice Ganda, si Ann Curtis, ang kapatid niyan si Jasmine Curtis, Donnie Pangilinan, Ayon Perez, Darren Espanto, Julia Barreto, Dingdong Dantes, Andrea Brillantes, Jody Santa Maria at napakarami pang iba. Panagutin natin sila. Panagutin natin sila. Dahil sobra na sila. Pero hindi lahat ng umattend welcome, gaya ni Chavit Singson na pinuo ng mga protesters. Ikulog na yan! Kadiri! 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 Ako na ako! Aside from Luneta, andyan din ang malaking rally sa EDSA Monument na tinawag na Trillion Peso March. Para to sa susunod na henerasyon at para sa henerasyon natin ngayon. Ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong ninakawan. Marami din ang kinilabutan ng patugtugin ng awit na magkaisa. Pero nagkaroon ng tensyon nang may sumaling mga protesters na may Bring Him Home na placard. Ang isa pang protest ay nangyari sa Liwasang Bonifacio. Nang karamihan sa mga attendees dito ay pro-Duterte. Maliban sa tatlong yan, may nangyayari ding rally sa Davao mismo. Sa Visayas naman, like sa Cebu, may rally din. Kung ang ibang protesta ay naging payapa, mayroon namang mga lugar na nagkagulo-gulo na. Sa mga nangyayaring protesta ngayon, malinaw ang mensahe, galit ang buong bansa. Galit sa pagnanakaw, hindi lamang ng pera, kundi ng katotohanan at kinabukasan ng mga kabataan. Sa protestang ito, saludo, lalo na sa mga kabataan. Bagamat nung mga nakarang taon, ang mga rallyistang ito ay hiniya, binash at niredtag pa dahil sa kanilang mga rally sa kalsada noon. Ngayon, hindi pa rin sila natakot na lumabas at lumaban para sa kanilang kinabukasan. Kung titignan mo, ang September 21 ay hindi lang simpleng rally. Marami nang sumama. At dito mo makikita, hindi natatakpan ng propaganda ang gutom. Hindi nalulubog sa baha ng fake news ang galit ng tao. Kapag ninakawan ka ng kinabukasan, natural, lalaban ng tao. Kaya naman ang tanong ngayon, hindi magkano, kundi kung makikinig ba ang mga nasa kapangyarihan o hahayaan na lamang nilang lumaki ng lumaki ang baha ng protesta. Napansin mo ba lately, nagkalat sa Facebook ang mga groups at pages na ang trip lang, Tagalog versus Bisaya. Tignan mo naman tong group na to na may pangalan na Tagalog Bisaya Online Rambulan. Ang members, 226,000. Tapos ang katutak na mga memes ang makikita. Itong meme na to, ang sabi, ito daw ang itsura ng barong Tagalog. Ito naman kapag barong Bisaya. Ang banat naman ng isang Bisaya na nagpost, Kala ko basura, mga bahay pala ng Tagalog. ang banat naman ng isang Tagalog, ito daw ang mga Bisaya pag first time sa mall. Grabe nga yun. Nako, memes dito, memes doon. Dati biruan lang, pero
Pero ngayon, parang tumitindi na ang iringan. So bakit nga ba may ganitong tensyon? Tara, himayin natin. Alam mo bang hindi lang sa Pilipinas nangyayari ito? Unang-una, yung ganitong klaseng regional feud nangyayari din sa ibang bansa. Sa Spain, meron ding iringan ang mga Catalan at Kastila dahil sa wika at kultura. Sa India naman, madalas may bangayan ng mga Hindi speakers laban sa Tamil. Kahit nga sa China, matagal nang may stereotype laban sa mga taga-probinsya kumpara sa mga taga-Beijing o Shanghai. Ibig sabihin, normal ito kapag ang isang bansa ay maraming wika at kultura. Pero sa atin, lalo itong lumalalim dahil sa history, media at politika. Alam nyo ba na may mahigit na 170 na wika sa buong Pilipinas? Pero pagkatapos ng independence natin, ang pinili ng gobyerno bilang base ng national language ay Tagalog, na kalaunan ay tinawag na Filipino. Para sa mga hindi Tagalog-speaking regions tulad ng Visayas at Mindanao, parang sinabi nila noon, hello, paano naman kami? Kaya maraming Bisaya ang nakaramdam na na-left out sila. Imagine, isang buong bansang may iba't ibang boses, pero iisa lang ang pinakikinggan. Natural, nag-ugat yan sa resentment. Pero hindi lang ito usapin ng lengguwahe, pati politika. Kilala ang term na Imperial Manila kasi halos lahat ng power concentrated sa National Capital Region. Nandun ang Malacanang, Senado, Kongreso at mga departamento ng gobyerno. Ang kapangyarihan kadalasan nasa Luzon. Kaya sa Visayas at Mindanao, may pakiramdam na laging nasa gilid lang sila ng national decision making. Kaya naman mula nang naging presidente si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pakiramdam nila nagkaroon sila ng representation sa highest position ng bansa. They felt empowered, they felt represented. Kaya wag na magtaka kung bakit ganun na lang sila kasolido sa pagsuporta sa kapwa nila Bisaya. Maliban dyan, isipin nyo to mula budget allocation, infrastructure projects, hanggang media coverage, kadalasan mas malaki ang napupunta sa NCR kaysa sa ibang rehiyon. Ito rin ang dahilan kung bakit lumakas ang regionalist movements o yung mga nagtataguyon na dapat pantay ang pagtrato sa lahat ng rehiyon sa bansa. Sumulpot din ang mga separatist sentiments o yung mga taong naniniwala na dapat ihiwalay na ang Luzon sa Visayas at Mindanao. Maliban sa politika, andyan din ang factor ng cultural at regional pride. Kumbaga sa pelikula, ang bida lagi Tagalog. Sa politika, business, showbiz, halos lahat nasa Maynila. Kaya ang mga Bisaya, proud sa sarili nilang kultura at wika, pero madalas na may misrepresent. Yung ibang mga tao nga ini-stereotype pa ang mga Bisaya bilang probinsyano o comic relief lang sa TV. Syempre, nakakainit talaga ng ulo yun. Kaya nagiging kami versus sila ang dating. Pagdating naman sa media representation, kung pag-uusapan ng mainstream media, ABS-CBN, GMA, mga pelikula, karamihan Tagalog. Kaya maraming Bisaya talents, pinipilit tanggalin o in-neutralize ang accent para sumikat. Kung hindi, lagi silang supporting role. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit may frustration at galit. Pero kailangan din natin i-recognize na unti-unti na rin nagkakaroon ng representation ng mga Bisaya. Andyan si Melay Cantiveros na mayroon ng sariling comedy talk show named Kuwan on One na Bisaya mismo ang gamit na lingwahe. Dahil sa mga rason na yan, ngayon sa social media, mas lumakas ng ingay ng bangayan. Mga Tagalog users, ginagawang biro ang Bisaya accent. Yung mga Bisaya users naman, bumabawi ng memes laban sa mayabang na taga Maynila. Ang dating na sanang lighthearted na banter, biglang naging tribalism. At dahil viral ang lahat ng bagay ngayon, lalo itong umiinit. But here's the truth, ang bangayan na ito ay hindi universal. Sa totoong buhay, maraming Tagalog at Bisaya ang magkasama sa pamilya, trabaho at negosyo. Peaceful at masaya. Ang nakikita natin online, madalas amplified lang ng stereotypes at memes. At ang ugat talaga nito, representation, respeto at inequality. Hindi mismong wika ang problema, kundi yung pakiramdam na may nauuna at may natatabunan. Imagine this, araw-araw kang naiipit sa trapik ng halos 2 hanggang 3 oras. Kung dito sa Pilipinas ay hirap na tayo, paano pa kaya sa ibang bansa? Pangilan kaya ang Pilipinas sa pinakamasamang traffic sa buong mundo? Alamin natin. Pero bago tayo magsimula, i-comment mo nga gaano katagal ang daily biyahe mo. At huwag kalimutan i-share itong video para mas maraming makarelate. Let's go! Philippines, kilala na sa matinding traffic lalo na sa Metro Manila. Ang EDSA ay parang monumento ng pagka-late, araw-araw puno. Average commute time ay nasa halos 45 minutes one way. 9. Turkey. Sa Istanbul, traffic ay parte na ng pang-araw-araw na buhay. Bawat kanto halos hindi gumagalaw ang daloy ng sasakyan. Kilala bilang isa sa pinaka-congested na lungsod sa Europa. 8. Brazil, São Paulo at Rio de Janeiro ang sentro ng matinding traffic jams.
May mga ulat na ang pila ng mga sasakyan ay umaabot ng kilometro, lalo pang tumitindi tuwing rush hour at malalaking event. 7. South Africa. Johannesburg at Cape Town parehong punong-puno ng sasakyan. Kulang sa efficient public transport kaya siksikan ang kalsada. Maraming drivers ang gumugugol ng mahigit 1 oras sa biyahe. 6. Venezuela. Bukod sa economic crisis, problema rin ang traffic dito. Kulang na kulang ang infrastruktura at madalas may fuel issues. Minsan parang palengke ng sasakyan ang buong kalsada. 5. United States. LA, New York at Chicago laging laman ng global traffic reports. Aabot ng higit 100 hours yearly ang nasasayang sa traffic. Kahit maraming highways, sobrang dami ng sasakyan ang problema. 4. Russia. Moscow traffic ay kilalang isa sa pinakamasama sa buong mundo. Bumper to bumper kahit anong oras ng araw o gabi. May mga pagkakataon na mas mabilis pa ang maglakad kaysa magmaneho. 3. Colombia. Bogota commuters waste dozens of hours weekly dahil sa traffic. Madalas parang endless parking lot ang buong lungsod. Public transport ay hindi rin sapat para maibsan ang problema. 2. Indonesia. Jakarta traffic ay kilalang pinakakakilakilabot sa Asia. Mga kotse at motorsiklo dikit-dikit na parang sardinas. Isang simpleng biyahe pwedeng tumagal ng kalahating araw. 1. Thailand. Bangkok ang kinoronahang may pinakamasamang traffic globally. Drivers lose the most hours per year dahil sa matinding congestion. Parang nakapark lang ang mga sasakyan, pulgada lang ang usad. Ang traffic ay hindi lang nakakaubos ng oras. Ito ay sumisira ng pasensya, kalusugan at productivity ng bawat isa. Kaya napakahalaga ng disiplina sa kalsada, maayos na city planning at suporta sa public transport. Dahil kung walang pagbabago, mananatili itong problema ng henerasyon.